Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman po tayo muli para sa ating programang Babangon sa makabayang serbisyo publiko kung saan atin pong iniugnay ang ating mga Philippine Foreign Service Post, ating mga embahada at konsulada sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Sa ngalan ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po muna ang inyong makakasama sa araw na ito, Steph Vicente, at pag-uusapan po natin ay hindi lamang po patungkol sa serbisyong ibinibigay ng ating mga embahada, kundi yung relationship ng ating embahada sa host country at syempre yung buhay po ng ating mga Pilipino, ng ating mga Filipino community sa kanilang kung saan sila nanunuluyan o nagtatrabaho. Kasama natin ngayon sa ating Master Control, syempre si Milo Jonella at Susan Aison, na inaalalayan po muna ngayon ng ating OJT na si Will. Maraming salamat, Will, sa pag-assist mo sa amin today. Sa ating Wirecast naman, kasama naman natin si Justin Osias, at sa ating audio live streaming, kasama naman natin si Hero Lucero. Para sa araw na ito, October 29, 2025 ay ating itatampok ang bansang Russia. At kaugnay nito ay makakasama natin mula sa ating embahada sa Russia si His Excellency Igor B. Bailen, ang ating Philippine Ambassador to Russia, at si Second Secretary and Consul Leslie C. Escosura Bustamante. Mula naman sa ating Filipino community ay kasama natin si Sir Danilo Casalio, ang presidente ng All Russia Filipino Community Leaders Council. Ayan, siguro unahin na natin si Ambassador Bailen. Welcome po sa Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service. Ambassador. Magandang umaga mula sa Moscow at magandang hapon sa Pilipinas, Stephanie. Magandang umaga rin kay Danilo, ang President ng All Russia Filipino Community Leaders Council. At sa aking kasama dito sa Pasuguan, si Consul Leslie Bustamante, Tubong Santa Rosa, Laguna. Maraming salamat sa pagkakataong ito at magandang hapon dyan at magandang umaga sa inyong mga tagapakinig, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Maraming salamat sa pagkakataong ito. Maraming salamat din po, Ambassador. Gumawin naman tayo kay Consul Bustamante. Consul Bustamante, maraming salamat po sa pagsama niyo po sa amin dito sa programa. Ang inyo po munang pagbati para sa ating mga taga-subaybay. Maraming salamat, Ms. Steph. Magandang umaga po mula po dito sa Moscow sa lahat po ng inyong mga tagapakinig. Good morning po. At syempre, pabatiin din natin si Sir Danilo Casalio, ang presidente po ng All Russia Filipino Community Leaders Council. Sir Danilo, ang inyo po munang greetings para sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Yes, ma'am. Good morning, ma'am Steph. Magandang hapon po dyan sa Pilipinas. And magandang umaga po dito sa Moscow at salamat din po sa ating butihing consul, Ma'am Leslie, at kay Ambassador Sir Igor Bailen sa pagsingit po nila sa akin upang mapasama sa interview ito bilang isang kinatawan ng ARF-CLC. Thank you so much, ma'am. Maraming salamat din po. Siguro unahin ko na po si Ambassador Bailen kasi ang itatanong po muna natin ay kumusta po ba ang bilateral relations sa pagitan ng Pilipinas at Russia? Muli maraming salamat, Stephanie. Yung bilateral relationship sa pagitan ng Pilipinas at saka ng Russia, it is a good relationship. It is growing. And as a matter of fact, sa susunod na taon, sa 2026,
ating i-commemorate ang 50th Golden Jubilee milestone ng diplomatic relations between the Philippines and the Russian Federation. Ito ay naitatag nung the 2nd of June 1976 when then President Ferdinand Marcos Sr. Went to Moscow to sign the joint communique establishing diplomatic relations. But as a matter of fact, even if the diplomatic relations were established only 49 years ago, matagal na po yung relasyon ng people to people. I would just like to mention that as a matter of fact, noong 1817, over 200 years ago, nung panahon pa nung emperor o ni Tsar Alexander the First, the Russian Empire in fact established their first honorary consular post in Southeast Asia in Manila. So that's very interesting information to know. But of course, in the last 2 centuries, we have not been traditional partners because of the history in the relationship between our countries. But it's growing, and we look forward to commemorating the 50th anniversary to take stock of the relationship and how we can improve it to move forward in our to our mutual benefit. Ambassador, matanong ko lamang po, no? Sa modernong panahon, saan pong bang mga sektor nakatuon ang relasyon o ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Russia? Yes, Stephanie, alam natin na ang bansang Russia ang pinakamalaking bansa, pinakamalaking teritoryo sa buong mundo. Sakop niya ang 1/7 or mahigit na 14% ng land area ng buong mundo. At dahil sa laking teritoryo ng Russia, it is very important in terms of agriculture and food security. In fact, bago ako magpunta rito, ang instruction sa akin ay hanapin nga yung mga pagkakataon on how to improve and deepen the relationship. So for the Russian Federation, they have to offer to the Philippines agriculture. They are also very strong in energy. And so those are the 2 areas that we are looking at. For the Philippines naman, interesado of course ang Russia sa Pilipinas in terms of also food security because definitely seafoods, they're very interested also in importing seafood from the Philippines. They're also interested in tourism. So those are the 2 major industries or activities that both sides are looking in expanding and moving forward on the relationship. Bago natin pupuntahan yung tourism, ay gusto ko po munang mas palalimin yung usapan patungkol po, no, doon sa kumbaga sa economy, kasi gusto ko lamang po malaman kung meron pong mga Russian companies na nag-i-invest po dito sa Pilipinas, and at the same time vice versa, mga Philippine companies po na nag-i-invest naman po dyan sa Russia. In terms of investments, I just have to mention because last month ginanap natin dito sa Moscow yung tinatawag na Joint Commission on Trade and Economic Cooperation. The Undersecretary of Trade and Industry, Alan Hepty, was here to take stock of the trading and economic relationship. Of course, alam po natin dahil sa mga kaganapan na wala tayong oras na pag-usapan, may mga hamon at may mga challenges in terms of trade and investment. But si Undersecretary Gepty stressed to the Russian side that of course it is very much welcome definitely to have mutual exports between the Philippines and Russia and cooperation in other traditional economic sectors like economics. But of course, investment is one of the important things that the Philippines would also like for the Russians to come. I think there have been efforts from the Russian banking sector to establish their presence in the Philippines. I know that also Oishi, our food products, they're trying to enter into the Russian market.
So we are working on that, on the discussions between the Russian Ministry of Trade and Industry as well as the Philippine Department on Trade and Industry. So traditionally, in terms of exports and imports between those countries, we are working on the current economic challenges in terms of payments. But I think one solution to increase the trading relationship also is to encourage investments, particularly Russian investments in the Philippines. Ambassador, kanina nabanggit rin yung pagdating sa tourism sector. Curious lang po kami, paano na po nape-penetrate po no yung turismo po no diyan sa Russia? Meron po bang of course mga Russian nationals na kumbaga ay nagpahayag na gusto nilang pumunta dito sa Pilipinas at nakikipag-ugnayan po ba sila diyan sa embassy? Maraming salamat sa tanong na yan, Stephanie, dahil ang sagot ay oo. As a matter of fact, napabalita nitong weekend, noong October 25, dumating ang isang Russian airline, chartered flight. Ang pangalan ng airline ay Aero Airlines. It was a direct flight from the Siberian region of Russia, a city called Irkutsk. So they had a direct flight from Irkutsk to Kalibo. Alam po natin that in terms of tourism, it is very important for the Philippines because of the multiplier economic effect that tourism has for our growth and economy. And so tourism from the Russian market is also very important. At ito na nga, interesado ang mga Russians because of course, mas maraming mga Russian tourists ang nagpupunta sa ating mga neighbors. For example, alam natin that in Thailand, there are about 2 million Russian tourists in Thailand and 1.5 million or more are in Phuket alone, the tourism resort, and of course in other parts of Thailand. And of course, we have no time to talk about tourism arrivals or numbers in other Southeast Asian countries like Vietnam or Indonesia or even Singapore, which records much more tourism arrivals, not just from Russians, but from all over the world. So I think we are working on that to increase because there's an interest on the part of the Russian tourism market to visit the Philippines, to get to know the Philippines, and we are looking forward to having this Aero Airlines to bring Russian tourists to see the beauty of our country, to see that we also have beautiful sights, delicious food, and hospitable people to welcome our Russian friends. And speaking of tourism, kasi syempre kaakibat ng turismo ay kultura. Paano po ba natin na i-share yung Philippine culture sa mga Russian nationals? That's very interesting because we know that the Philippines, we have a very rich and diverse culture. Russian culture is also very diverse and dito nga sa Russia, because it's a big country, it has many republics and other federal subjects. In fact, they also have a sizable Muslim population like the Philippines does in Mindanao. So the interface between religion and culture is very important. We know that the Russians are mainly followers of the Orthodox Christian faith. They also have the Muslim faith, and there's also Buddhism in Russia. So they're also a multicultural and a multi-religious country like the Philippines. And I think they would also be very interested to find out how the Philippines pursues the Christian faith. We have a lot of our cultural heritage in the same way that we are awed by going to the Kremlin and seeing the important cathedrals of the Orthodox faith. Meron naman tayo mga World Heritage sites, including the Baroque churches of the Philippines, like San Agustin in Intramuros, in Miagao, in Iloilo. So they'd be very interested to see that in terms of culture.
and not to mention, of course, our natural heritage. And of course, lengguaje, because I think in the Russian Honorary Consular Office in Cebu, they just recently opened a center so that there can be the teaching of the Russian language. Cebu, I just have to make this shout out to Cebu City and Cebu Province, and that they've been active in pursuing people-to-people relations with the Russians. So language, culture, music, and we will highlight all the strengths of the relationship in culture, in tourism next year when we commemorate the 50th anniversary. Ambassador, ito naman po, no, siguro curious yung ating mga tagapakinig. Meron pa po bang ibang bansa, no, na sakop ng jurisdiction ng ating embahada sa Russia, or meron po bang mga consulates general na under the jurisdiction po ng embassy sa Moscow? Yes, Stephanie. Here in Russia mismo, meron tayong honorary consul sa St. Petersburg, which is a Russian city in the west. And we also have an honorary consul in Vladivostok in the Russian Far East, north of the Philippines, near the Asian Far East. And of course, in other countries, the Philippine Embassy in Moscow, we are also non-accredited. I am also accredited as non-resident ambassador of the Philippines to Armenia. And we are also accredited as non-resident ambassador to Belarus. So that also includes consular functions responsible for overseas Filipinos in those countries. And we also have to mention Kazakhstan. Kazakhstan, of course, it's a very big country between China and Russia. We have a sizable Filipino population. I know we'll get there in a while. Discussing the situation of the overseas Filipinos. But until recently, I was also accredited there in non-resident capacity as ambassador. But of course, DFA is moving forward on our relationship with Kazakhstan. And now, politically, it is under the jurisdiction of the Philippine Embassy in Tehran. But the consular jurisdiction still remains with our embassy here in Moscow. So patuloy pa ho tayo na nagbibigay ng serbisyo, delivering services and documents, passports, legalization to our overseas Filipinos in Kazakhstan, in addition to Armenia and Belarus. Siguro magawin naman po ako dito kay Consul Bustamante, kasi dito ko na po sana itatanong po, no, dahil nabanggit ni Ambassador na bukod sa Russia, meron pa sa kumbaga sakop ng consular jurisdiction yung Armenia, Belarus, saka Kazakhstan. So ilan po ang mga Pilipino na naninirahan at nagtatrabaho sa mga bansang under the jurisdiction po ng ating embassy sa Russia? Good morning ulit. No? Pagdating po sa Russia, ang estimated number po ng based sa ating data sa embahada, for Russia, we have an estimated 17,647 Filipinos living and working here in Russia. No? Pagdating naman sa other jurisdiction, katulad ng sa Belarus, yun medyo maliit ang ating Filipino community there. Only 46 yung ating estimate. Pagdating naman sa Armenia, our estimated number of Filipinos, these are all as of June 2025, is 2,310. And sa Kazakhstan naman ay 3,321. Pagdating naman po sa mga nagtatrabaho po dito sa Russia, ang ating estimate po ay meron po tayong workers around 16,796. At ang majority po dito na naglalaro po sa bilang na 13,773 ay nasa trabaho po ng pagiging household service workers po. Ayun. Bukod po dun sa household services, saan pa pong larangan namamayagpag ang ating mga kababayan dun sa mga bansa po na under the consular jurisdiction ng ating embahada sa Moscow, Russia?
Meron din tayo pagdating sa skilled works, no? May mga skilled workers din naman tayo dito pagdating sa construction. Yun yung mga bago natin na padating ng mga legal na magagawa dito sa Russia. Meron din tayong mga massage therapists, engineers, and teachers. So those are the usual na industry na pinapasukan po ng mga Pilipino dito sa Russia. Siguro dito no medyo magko-converge tayo with Sir Danilo, pero kay Consul pa rin po ako no. Consul, kumusta po ang relasyon ng ating embahada sa ating Filipino community sa Russia? Oo, nagpapasalamat tayo kay Ambassador Igor Baileno dahil sa mabuti pong relasyon ng ating embahada at ng ating Filipino community. Meron tayong binuo kasama ang mga iba't ibang organisasyon dito sa Russia. Meron tayong All Russia Filipino Leaders Community Council, no, na sa pamumuno po ni Mr. ni Sir Danilo po ngayon, no, na siyang i-interview ninyo mamaya si Mr. Danilo Casalio. Meron po tayong regular na meeting po kasama po ang ating mga council at meron tayong direkta na ugnayan po, hindi lamang po sa ating mga leaders, pati na rin po sa iba't iba po na miyembro ng Filipino community dito sa Russia. Ayun. Ngayon, gagawin na po ako kay Sir Danilo po, no? Sir Danilo, matanong ko lamang po, no? Sa side po ninyo, bilang isa pong Filipino community leader dyan sa Russia, kumusta po ang inyong ugnayan with the embassy sa Moscow? Yes, thank you so much, Ma'am Steph. Katulad po ng sinabi ng ating mahal na Consul, Ma'am Leslie, ay consistent po yung ating ugnayan. Lahat po ng mga problema na nasasagap natin sa ating mga kapwa OFW dito ay agad-agad naman po nilang tinutugunan. Yan po ay hindi lang po sa salita kundi po sa gawa. At proven po na po yan dahil sa maagap na pagtugon nila sa mga problemang idudulog po natin. Kasi 15 organization po ang meron po tayo dito sa Russia. At instant po yan, consistent po yan, katulad po ng sinabi ni Ma'am Leslie, meron po tayong monthly meeting together with the Filipino Head of Community here in Moscow. Sir Danilo, matanong ko lamang po, no? Ilang taon na po kayo dyan sa Russia? Thank you so much, ma'am. Tayo po ay mag-13 years na po dito sa susunod na November 23, 2025. This coming month na po, ma'am, diretso po yan. Dumating po dito tayo sa Russia, November 22, 2012. Ano po yung bago ko po matanong yung inyong experiences sa Russia, taga saan po kayo dito sa Pilipinas po bago po kayo magtungo dyan sa Russia? Tayo po ay taga Narvacan, Ilocos Sur, ma'am. Talagang purong Ilocano po tayo at ang trabaho po natin dyan, ma'am, ay transporting company. Sa transport. Narvacan, Ilocos Sur po, ma'am. Narvacan, Ilocos Sur. Bale po, ano na po ang trabaho nyo po dyan sa Russia, Sir Danilo? Magandang tanong po yan, ma'am. Tayo po ay napapabilang sa tinatawag na household worker. Isa po tayong, sa Pilipinas po dyan, ma'am, ay talagang ako ay hindi ko po kumbaga, hindi ko po kinahiyang sasabihin po sa inyo na houseboy po ako dito. Sir Danilo, no, dahil all around worker. Dahil nabanggit niyo na rin po 'yan. Gusto po namin malaman po, no, dito sa programa, kumusta po ang kumbaga yung inyong mga interaction po, no, sa mga Russian officials, ano po yung bukod syempre sa experience nyo, ano pa po yung naririnig nyo po, no, from the Russian nationals na kumbaga ano yung tingin nila sa ating mga kababayan dyan sa Russia? Magandang tanong po yan, ma'am. Sa paglalagi po ko po dito na almost 10 years, ma'am, ay katulad po ng mga amo ko, ma'am, ay maganda naman po yung turing po nila sa amin at never po akong naka-encounter, ma'am, or nakabalita na ang mga Russian ay minaltrato nila ang kanilang mga manggagawa. Mabait po ang mga Russian, ma'am, yun lang po ang aking masasabi at wala na po akong masasabing iba. Mababait po sila. At tinuturing po nilang tao ang kanilang mga manggagawa.
Mm-mm. Yun lang po, ma'am. Sir Danilo, matanong ko lamang po. Kayo po ba ay nakaka-uwi dito sa Pilipinas o tuloy-tuloy lang po ang inyong pagtatrabaho diyan po sa Russia? Yes, ma'am. Never pa po ako umuwi, ma'am, ni isang beses kasi meron po tayo kasing goal, ma'am, na pag-uwi ko po ay hindi na po ako babalik dito. Kumbaga, ang aim ko po, ma'am, ang goal ko po ay pumunta po ako dito, ma'am, para hindi forever magpakatulong. Pumunta lang po ako dito para kumuha ng puhunan. Yun po, ma'am. Ayun. Sir Danilo, mabalik lang po tayo doon sa inyong organization. Ano-ano pong concerns yung karaniwan po bilang kayo po ang pangulo po nitong All Russia Filipino Community Leaders Council? Ano-ano pong mga problema o suliranin po ang naidudulog po sa inyo ng ating mga kababayan dyan sa Russia na syempre na-irerelay nyo po sa ating embahada? Yes, ma'am. Magandang tanong po ulit po yan, ma'am. Ang ating pong organization, ma'am, ay mga assistance lang po ang meron po tayo. Ay kaya napakalaking utang na loob po natin po, ma'am, ito sa embassy dahil pinayagan po nila tayong makakreate ng ganitong organisasyon na makatulong direkta sa mga Pilipino dito sa Moscow. So, ang layunin po niyan, ma'am, ay mga financial problem, just in case po na may mga mamatay. Meron po kaming mga, kumbaga, contribution po dyan, ma'am, na just in case po kasi, ma'am, na dito kasi, ma'am, sa Russia, hindi po lingid sa kalaman ng mga OFW dito po, ma'am, ay wala po kaming mga insurance, wala din po kaming mga karamihan, ang mga walang kontrata sa mga amo. So, pwede ka po nilang tanggalin, ma'am, sa oras na gusto nila. Kaya po naisipan po natin na gumawa ng mga ng organisasyon na makatulong direkta sa mga tao. At just in case po na may report, ma'am, may mga contribution po tayo dyan, ma'am, na compulsory. Ganon din yung mga namamatay, yung mga nagpo-for good. Sa mga nagpo-for good na mga members ko po, ma'am, ay malaking halaga po ang kanilang mga nakukuha. Dahil po, ma'am, karamihan po sa amin dito ay wala naman pa talagang sapat na ipon. Karamihan ng mga umuwi ay wala naman pa talagang nadadalang pera. Ganun po kahirap dito sa Russia, ma'am. At yun nga po, ma'am, nagpapasalamat tayo sa ating Philippine Embassy na dahil sa kanila, nagkaroon tayo ng tinatawag na ARFCLC, All Russia Filipino Community Leaders Council, na sila po ang nagbobuklod-buklod, ma'am, upang magtulungan sa mga na resolbahin ang mga problema ng mga manggagawa po dito sa Russia. Sir Danilo, matanong ko lang po, no? Ilan po ang miyembro nitong ARFCLC po? Ang membro po, ma'am, ng ARFCLC, ma'am, ay 15 president, 15 organization. Pero po sa kanilang mga member, ma'am, kasi po, ma'am, hindi po tayo pare-parehas ng member. Yung hawak ko pong organization, ma'am, ng United Filipino Organization, ay meron po akong member na 495. Madami na din po. Ayun, siguro babalik po muna ako sa side ng ating embassy kay Ambassador Bailen. Ambassador, base po sa mga bukod doon sa mga nabanggit ni Sir Danilo, ano po pa po ba yung mga common problems na na-encounter ng ating mga kababayan na nandyan, hindi lamang po dyan sa Russia, kundi yung mga iba pang bansa na under ng jurisdiction po ng ating embahada sa Moscow? Yes, Stephanie, ito yung mga problema na hindi rin naman lingid sa karamihan ng mga overseas Filipino communities sa ibang bansa. Dito sa Russia, of course, alam po natin na nagbigay ng ilang numero si Consul Leslie. Yung mga irregular na documents na ating tinatawag, especially ngayon na ang bansang ito ay kanilang inaamyendahan at nira-rationalize yung kanilang immigration laws and rules. At applicable ho yun, hindi lang naman sa mga Pilipino, kundi sa lahat
ng mga dayuhan na nakatira sa Russia, kasama na yung ibang yung mga mamamayan ng ibang mga bansa na dating tinatawag na part ng Union of Soviet Social Republics na nag-collapse noong 1991. So applicable po yung batas at yung mga rules na iyon kahit sa mga taga Tajikistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan na ating tinatawag. So ngayon kami po sa embassy ay tumutulong, ang council po ay tumutulong, maging yung mga employers po ng ating mga kababayan ay tumutulong sa pag-regularize ng kanilang mga dokumento so that pwede pang magstay dito sa Russia yung ating mga overseas Filipinos. Yung iba naman po ay nagpa siya ng umuwi ng Pilipinas at tumutulong po ang Department of Foreign Affairs kung sila po ay magdesisyon na umuwi na for good, like yung tinatawag ni Danilo ay tumutulong po ang DFA para sila po ay ma-repatriate ng maayos. Minsan po ay meron pa silang mga anak at kasama po sila sa pinagsisilbihan po namin para po sila ay makauwi. So yun po ang basically ang problema po, yung problema po sa dokumento. At of course the embassy also is working with the host country, particularly sa Ministry of Interior, so that we ensure that the rights and welfare of overseas Filipinos, whether or not they have regular documents, are respected. Ito po muna siguro, no, Ambassador, ano po ba yung mga activities naman po, no, na pinangungunahan ng ating embassy sa Russia para, kumbaga, for the Filipino communities po, no, for the Filipino community organizations sa host country? Para syempre po, no, dahil alam na po natin na mahirap na mawalay, no, dito sa mga mahal sa buhay natin dito sa Pilipinas. Ano po yung mga programs, initiatives ng ating embassy para syempre mapanatili yung Filipino spirit kahit wala sila dito sa Pilipinas? Yes, Stephanie, nung dumating ako dito 3 years, 8 months ago in February 2022, dahil it was just post-pandemic at meron pang alam natin na meron pang mga issues na nangyayari sa bansang ito sa kasalukuyan. So minarapat ko at ng aking pangkat sa pasugoan na magbigay ng ligaya or kalibangan sa ating Filipino community. So nung unang taon ko dito, ako ay nagpa-Ambassador's Chess Cup tournament. I think it was the first chess tournament among the Filipino community. Alam po natin na ang Russia ay magaling sa chess. Alam po natin na ang Pilipinas ay magaling din sa chess. At ang mga Filipino community rito ay magaling din sa chess. So isang magandang event yon. At hindi lang po iyon, nagpa-kundiman contest din po ako noong 2022, siguro nga kasama ang council si Danilo dahil nagtatanong nga yung mga kababayan natin, kailan ba uli magpapa-chess competition si Ambassador, kailan ba uli magpapasinging competition ng embassy. So next year for the 50th anniversary, sa tulong ng council, we will bring the chess tournament, the kundiman singing tournament, so that yung ating kundiman na culture ay mapalayag po natin dito sa Russia. At para sa akin po, it's isang personal na bagay din because of course my late father, he was a UP professor and he was the coach of the chess team of the University of the Philippines, and of course my late mother was an opera singer. And she taught me the love of kundiman and our musical culture. So because of that background, I try to bring my mother and my father to my assignment, and working with the Filipino community to move forward on the richness of our culture. So for the 50th anniversary, we will work on that. And next month, of course, si Danilo, of course, the council, we have other programs that DFA mandates us to do, like yung
ating gender and development. So regularly meron po tayong movie film screening ng mga relevant na mga pelikula for our OFs. Alam po natin because here in Russia, karamihan sa community ay kababaihan. So importante po sa atin na gender sensitive, hindi lang ang embassy kundi ang buong DFA. So next year, we have film showing, and next year, we are inviting Radyo Pilipinas World Service, Stephanie, in June if you can visit, because our annual Barrio Fiesta Philippine Independence Day community. So hopefully you can join us. That will be around June 14 or 21 next year. We have it on a Sunday kung kailan available yung ating mga kababayan. So if you can put it in your schedule, and if you can visit us on June 14, 21 next year, we'd be happy to have you amidst the Filipino community. And I'm sure Danilo would agree. Thank you so much po, Ambassador, for inviting us po. No, it's kumbaga, it's nice to know the lineup of activities na nakahanda para sa ating Filipino community. Balik lang po ako ulit kay Sir Danilo. Sa side naman po ninyo, no, ano po yung mga activities, programs at inisyatiba po, no, na ginagawa ng inyong organization, dahil sabi nyo nga po ay 15 organizations, 15 presidents ang sakop po nitong All Russia Filipino Community Leaders Council o ARFCLC, para matulungan po yung members, no, ng lahat ng organizations na bahagi na nito nga pong ARFCLC. Thank you po sa tanong po yan, ma'am. Ang ARFCLPC po, ma'am, ay tayo po ay nagkakaroon ng tinatawag na financial literacy program, kung saan po dito ang layunin po, ma'am, ay tinuturuan ang mga OFW na magnegosyo pagdating na sila po ay mag-retire na or mag-for good na, at kung paano i-handle ang kanilang mga kaperahan. Pangalawa po, ma'am, meron din po tayong programa na tinatawag na Russian language, kung saan po, ma'am, ay magkaroon ng pag-aaral upang matutunan naman po natin kunti ang mga salita dito, ma'am. Kasi po, ma'am, karamihan po dito sa Russia, ma'am, ay patayin mo. Patayin mo. Karamihan po dito sa Russia, ma'am, ay hindi naman po talaga marunong mag-English. At yun po, ma'am, marami po tayong activity sa pamamagitan po ng mga pageant, yung mga ano po, ma'am, yung mga katulad po ng mga libangan lamang po, para naman po ay dito po kasi sa abroad, ma'am, ay wala naman po tayong ibang ginagawang kumbaga wala po tayong ginawa kundi magtrabaho lamang, kaya nagkakaroon din po tayo ng mga konting mga kasiyahan sa pamamagitan po ng event every organization. Yun lang po, ma'am. Mabalik lang naman po ako, no, dito kay Consul Bustamante. Meron po bang mga consular missions na dapat pong abangan ng ating mga kababayan, hindi lamang po sa Russia kundi dun sa iba pang mga bansa na under the consular jurisdiction po ng ating embahada sa Moscow? Opo, Miss Steph, no, dahil tayo nandito na sa latter part ng taon, no? Kasi ang alam mo naman, ang jurisdiction ng Philippine Embassy ng Russia ay malawak. So we conduct consular missions sa iba't ibang bahagi ng ating jurisdiction, at ang natitira lamang na lugar na aming pupuntahan sa susunod na buwan sa November ay sa Kazakhstan, sa Astana at saka sa Almaty. So we will post an announcement in our Facebook page and Telegram channel ng Embahada sa eksaktong lugar po, oras at yung ating venue. Nagkakonducting kasi tayo taon-taon, no, ng iba't ibang consular missions, katulad ng sa St. Petersburg, meron din tayo sa Yakutsk, sa Vladivostok, meron din tayo sa Yerevan, at ngayon po ito yung susunod natin sa Kazakhstan naman po. Ayan. So, merong something to look forward ang ating mga kababayan dyan sa Kazakhstan, at mukhang naubusan na po tayo ng ating material time. Hihingan ko na po kayo ng final message. Siguro unahin po muna natin si Sir Danilo. Panghuling mensahe na lamang po para sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Thank you so much, ma'am. Special mention ko po ito sa ating mga gusto ko muna pasalamatan, ma'am, ng inyong mga tagapakinig, at gusto ko lamang po special mention yung mga kababayan natin dito, mga OFW dito sa Russia.
na nagtatrabaho katulad ko, ma'am, na wag po silang mawalan ng pag-asa na balang araw magkakaroon din tayo ng bilateral agreement or magkakaroon din tayo ng working visa. Katulad po ng sinabi ng ating butihing ambasador, nilalakad po nila na tayo magkakaroon ng bilateral agreement para hindi na po tayo mangangamba sa ating araw-araw na pagtatrabaho. Dahil yun lamang po ang tanging concern ng mga kapwa ko OFW dito sa Russia. Salamat po, ma'am. Gawin naman tayo kay Consul Bustamante. Final message na lamang po para sa ating mga tagapakinig. Opo, so maraming salamat po lalo na dito sa ating council po, no? Dahil as Assistant to Nationals and Consular Section Head, nagiging magaan-gaan ng trabaho namin dahil wala tayo ditong Migrant Workers Office dito sa Russia, no? So nakakatulong natin ng council pagdating po sa pag-abot ng serbisyo sa mga mamamayan natin dito sa Russia at iba pang pandig ng iba't ibang jurisdiction ng ating embahada. Para na rin po sa kaalaman ng lahat, meron pong 24/7 embassy hotline po na maaring matawagan, magbigay ng mensahe. Bigay ko na po, ito po ay +7 906 738 2538. Kami po ay available. Mag-message lang po at tumawag kung meron pong mga kailangan po na related po emergency cases dito sa ating sinasyakupan po na jurisdiction, Russia, Armenia, Belarus at Kazakhstan. So maraming salamat po ulit. At syempre, final message naman po mula kay Ambassador. Ambassador, go ahead po. Maraming salamat Stephanie at sa iyong pangkat sa Radyo Pilipinas World Service, pati na rin kay kasamang Danilo na kasama namin dito sa Moscow, sa Russia, kay Consul Leslie Bustamante. At next year po for the 50th anniversary of diplomatic relations, may mga events po kami at inaanyanyahan at iniimbitahan namin kayo sa Radyo Pilipinas World Service kapag magkaroon kayo ng roadshow or bumisita sa mga karatigan na bansa dito sa Europa or sa Middle East. We would be very happy, and I think the Filipino community would be happy to be visited by you. So maraming salamat sa inyo at sa inyong mga tagapakinig sa Pilipinas at sa buong mundo, lalong-lalo na sa ating mga kababayan dito sa Russia, Kazakhstan, Armenia at Belarus. Mabuhay po ang Radyo Pilipinas World Service. Maraming salamat. And with that po, maraming salamat po Ambassador Baylen, Consul Bustamante at Sir Danilo para sa pagsama nyo po sa amin dito sa Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. At dito na po nagtatapos ang ating programa. Pasalamatan natin muli syempre ang ating mga kasamahan dito sa studio, syempre sa ating Master Control sa panguna ni na Ma'am Susan Aison at Sir Milo Jonella na ngayon ay inaasistehan ng ating OJT na si Will. Maraming salamat, Will, sa pag-assist mo sa amin today. Sa Wirecast naman nandyan si Justin Osias at sa audio live streaming ay nandyan naman si Hiro Lucero. Sa ngalan ng ating kasamang si Ray Sampang, ako pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko para sa isang Makabayang Serbisyo Publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.